Kabanata 751. Seryoso at malamig ang mukha ni Elder Young. Leon, matanda ka na pero wala ka pa ring hiya. Pinalayas ninyo si Leon kahit na marami na itong nagawa para sa inyo, at pumayag ka pa para tulungan ako laban sa mga shears para mapuksa na rin natin siya. Ngayon umaasa ka pa na tutulungan kanyang makaganti. Talagang wala kang hiya. Nakangising pangungutya si Harold sabay tawa ng malakas. Totoo naman. Sigurado galit na sa inyo si Leon at kay Gilbert. Kapag nalaman niya ang nangyari sa inyo, baka tumawa pa iyan at pumalakpak. Paano pa siya gagantay para sa inyo? Nakakatawa ka talaga. Dagdag pa ni Daisy habang lalo niyang pinapahiya si Elder Young. Kayo talaga, namumula na sa galit si Elder Young at hindi na makapagpigil sa inis kina Harold at Daisy. Tama nga si Harold, noong pumayag siyang makipag-alyansa dito, desidido na niyang patayin si Leon. Gusto lang naman niyang samantalahin ang pagkakataon kaya sinabi niyang hindi niya ito haharapin ng direkta. Ilang minuto lang ang nakalipas, plano pa niyang alisin si Leon, pero ngayon umaasa na siya dito para makaganti. Nakakahiya nito para sa kanya, pero ano pa ang magagawa niya? Wala na siyang ibang pag-asa. Malapit na ring mapasakamay ni Harold ang karamihan sa ari-arian at kapangyarihan ng pamilya. Kung hindi siya aasa kay Leon, aasa pa ba siya sa anak niyang walang silbi? Sa lakas at talino man, pangkaraniwan lang si Gilbert kumpara sa ibang kaedad nila. Walang kakayahan siyang talunin si Harold. At higit pa doon, talagang hangal si Gilbert na puro kalokohan lang ang alam. 20 taon na niyang pinalaki ang anak, pero hindi man lang niya napansin na hindi pala sa kanya iyon galing. Marami pang beses na iniligaw siya ni Gilbert, kaya napagkamalan niyang si Leon ang may kasalanan at pinalayas pa niya ito. Lahat ng ito ay dahil sa kagagawa ni Gilbert. Kung hindi dahil sa kanya, hindi sana mapapahamak ang pamilya nila ngayon. Sa huli, si Leon na lang ang natitirang pag-asa niya. Siya lang ang may kakayahang tumulong sa kanila at makaganti. Kahit na mas mababa pa ang lakas ni Leon kumpara kay Harold ngayon, bata pa ito at walang hangganan ang maaabot. Sigurado siyang sa loob lamang ng ilang taon, mas lalakas pa ito ng husto kaysa kay Harold. Kaya kapag nagawa niyang talunin si Harold, baka may pag-asa pang mabuhay ang pamilya nila. Kung hindi, unti-unti silang sasakupin at wawasakin ni Harold. Matanda, hindi ba't umaasa ka na tutulungan ka ni Leon? Huwag kang mag-alala, marami na rin akong pagkakataon para siya hulihin. Kapag hawak ko na ang pamilya ninyo, hindi ko siya palalampasan. Sisiguraduhin kong sasama siya sa inyo sa impyerno. Galit din kay Leon si Harold. Hindi niya ito palalampasan. Pagkatapos niyang harapin ang pamilyang Young, susunod na rin si Leon. Hindi pa tayo sigurado dyan. Hindi pa natin alam kung sino ang tatawa sa huli. Bumigat ang loob ni Elder Young. Kahit ano pa ang sabihin niya, alam niyang tiyak na wawasakin sila ni Harold. At sa ngayon, mas mababa pa rin ang lakas ni Leon kumpara dito. Napakahirap asahan ito lalo na't siya mismo ang nagpal-AS dito. Bakit pa siya tutulong sa kanila? Wala talagang katotohanan ang inaasahan niya. Bigla siyang napuno ng pagsisisi. Pinagsisihan niya ang naging kalupitan niya. Kahit na gusto niyang paghiwalayin sina Leon at Iris, hindi naman niya dapat pinalaya si Leon. Kung hindi, may pag-asa pa sana ang pamilya nila kung naroon pa si Leon. Harold, bakit mo pa kinakausap ang matandang ito? Patayin mo na lang siya. Malamig na sabi ni Daisy sabay palo ng kamao patungo sa mahalagang bahagi ng katawan ni Elder Young. Sandali, pinigilan ni Harold ang gagawin sana ni Daisy. Pagkatapos, pinalo niya sa likod ng ulo si Elder Young hanggang sa mawalan ito ng malay. Habang nawawalan ng malay, hindi ang sarili niyang buhay ang inaalala ni Elder Young kundi ang pamilya. Nasa bingit na ng kapahamakan ng kanilang pamilya. Ang tanging pag-asa na lang niya ay sana maging matalino si Iris at matuklasan ang plano ni Daisy at Harold. Pagkatapos, umaasa siyang gagawin ni Iris ang lahat para muling makasama si Leon para sa kapakanan ng pamilya. Kung mangyayari iyon, baka tulungan pa rin ni Leon na makaligtas ang kanilang pamilya dahil kay Iris. Kung hindi, at kung mawawasak ang pamilya nila sa kanyang panahon, hindi niya malalabanan ang kanyang mga ninuno pagpanaw niya. Gayunpaman, napakanipis at napakaliit na lang ng pag-asang iyon.
Harold, dapat ay patay na ang matandang ito. Bakit mo pa ako pinigilan? Hindi nasiyahan si Daisy. Hindi, ang matandang ito ay mandirigma na ng antas na Panginoon. Isa siya sa mga pinakamakapangyarihang tao sa lungsod natin. Kung papatayin natin siya, mapapansin ito ng Dragon Corps. Walang may dudulot na mabuti iyon sa atin. Umiling si Harold. Alam na alam niya na kakaunti lamang ang mga mandirigma na nasa antas ng Panginoon sa buong Springfield City. Ang bawat isa sa kanila ay mahalaga sa paningin ng Dragon Corps. Kung biglang mamatay si Elder Young nang walang malinaw na dahilan, tiyak na imbestigahan ito ng Dragon Corps. Kapag nalaman nila ang katotohanan, hindi na makakalabas pa ng ligtas sina Daisy at siya. Nakakunot ang noo ni Daisy. Alam niyang tama si Harold. Pagkatapos, nag-alala niyang sinabi, alam na ng matandang ito ang napakaraming sekreto. Kung hindi natin siya papatayin, baka magdulot pa ito ng malaking kapahamakan sa atin. Huwag kang mag-alala, ginamit ko na ang aking kapangyarihan para sirain ang kanyang isip kanina. Mula ngayon, magiging parang gulay na lang siya. Hindi na niya magagambale pa ang ating mga plano. Mahinahong ngumiti si Harold. Mabuti naman kung ganoon. Nakahinga ng maluwag si Daisy. Mas mabuti pang ilagay sa tuloy-tuloy na pagkawalan ng malay si Elder Young kaysa patayin ito. Sa ganitong paraan, hindi maagaw ang atensyon ng Dragon Corps. Pagkalipas ng ilang buwan, titigil na rin ang pagbabantay ng Dragon Corps. Harold, ilipat na natin ang pinangyarihan ng pangyayari. Hindi natin dapat malaman ng pamilya ni na Young ang anumang kakaiba. Sabi ni Daisy. Sige. Buhat ni Harold ang walang malay na si Elder Young, at sabay silang lumabas ng silid-aralan at pumunta sa kwarto ni Elder Young. Daisy, aalis na muna ako. Ikaw na ang bahala sa lahat ng iba pang bagay. Niyakap muna ni Harold si Daisy bago siya umalis ng walang naiwang bakas. Sa totoo lang, palihim siyang pinapasok ni Daisy para sa pagdalaw na ito, kaya walang sinuman ang nakakaalam na pumunta siya sa tahanan ng mga Young. Walang paraan para malaman ng iba ang ginawa niya kay Elder Young. Matapos umalis ni Harold, inayos muna ni Daisy ang kanyang sarili bago mabilis na ipinaalam sa mga nakatatanda sa pamilya ng mga Young. Sinabi niya na biglang bumalik ang dating karamdaman ni Elder Young at nawalan ito ng malay sa loob ng silid. Sa nakalipas na ilang taon, hindi na maganda ang kalusugan ni Elder Young. Nawalan na rin ito ng malay noon at si Leon ang nagligtas sa kanya. Alam ito ng lahat sa pamilya, kaya nang sabihin ni Daisy na bumalik ang sakit ng matanda, wala silang dahilan para paghinalaan siya. Pagkatapos, mabilis na dumating ang mga pangunahing pinuno ng pamilya at nakitang walang malay si Elder Young sa loob ng silid. Maya-maya pa ay dumating din sina Gilbert at Iris galing sa kanilang kumpanya nang matanggap nila ang balita. Walang nakitang bakas ng labanan sa loob ng silid at walang sinuman ang nakakaalam na naroon si Harold. Inakala ng lahat na bigla na lamang bumalik ang sakit ni Elder Young at walang sinuman ang nakahinala na inatake ito. Dad, bakit biglang nagkasakit si Lolo? Tanong ni Iris nang may matinding pag-aalala. Labis ang naging sakit ng loob niya matapos silang maghiwalay ni Leon kaya nahihirapan na siyang kumain man lang. Mas lalo siyang pamayat at ang nangyari sa lolo niya ay lalo pang nagpagulo sa kanyang isipan. Hindi ko alam. Kamakailan ay hindi na masyadong malakas ang katawan ng lolo mo. Baka sobra siyang nagtrabaho kaya na-trigger ang dati niyang sakit. Umiling si Gilbert na puno ng pag-aalala. Ganoon din ang iba. Lahat sila ay labis na nag-aalala dahil si Elder Young ang haligi ng kanilang pamilya. Sa kalagayan nito ngayon, tiyak na magiging masama ito para sa kanilang lahat. Dad, ano na ang gagawin natin? Kagat ni Iris sa kanyang labi. Bukod sa kanyang tiyahin, si Elder Young na lamang ang tanging mabait sa kanya. Ang iba ay nag-aalala kung makakaapekto ang sakit ng matanda sa kanilang negosyo, ngunit siya lamang ang tunay na nag-aalala sa kalusugan nito. Iris, huwag kang mag-alala. Nagpadala na ako ng tao para kunin ang banal na manggagamot. Sa galing ni Graham, sigurado akong magagawa niyang gisingin si Elder Young, sabi ng isa sa mga nakatatanda. Nang marinig yun ay medyo hamupa ang pag-aalala nina Iris at Gilbert. Tanging si Daisy lamang ang may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Alam niyang si Graham ang banal na manggagamot na kinikilalang pinakamahusay sa buong Springfield City.
Sa kanyang galing, kahit hindi niya mapagaling si Elder Young ay malalaman at malalaman niyang inatake ito. Gayunpaman, hindi siya natatakot. Naniniwala siyang naasikaso na iyon ni Harold. Sa sandaling nalaman ni Graham na nagkasakit si Elder Young, agad siyang pumasok sa kanyang silid ng gamutan upang kunin ang kanyang mga kagamitan bago mabilis na pumunta sa tahanan ng mga Young upang gamutin ang matanda. Ngunit sa sandaling iyon ay bigla siyang nakaramdam ng lamig. Agad siyang umatras at sumigaw, "Sino ang nariyan, lumabas ka? Graham, humihingi ako ng paumanhin sa pag-abala sa iyo." Isang lalaking nakatikip sa mukha ang biglang lumitaw sa harap ni Graham. "Sino ka at bakit ka naririto?" Nagulat si Graham at umatras ng ilang hakbang habang inihahanda ang sarili sa pagtatanggol. "Graham, huwag kang matakot, may ilang bagay lang akong sasabihin sa iyo. Kapag ginamo mo si Elder Young mamaya, may mga bagay akong nais na sabihin mo at mayroon ding mga bagay na hindi mo dapat banggitin," mahinahong sabi ng lalaking nakatikip sa mukha, ngunit malinaw ang banta sa kanyang tinig. "Ano, pinagbabantaan mo ba ako?" Dumilim ang mukha ni Graham habang iniisip kung sino ang taong iyon at ano ang layunin nito. "Paano kung oo?" Malamig na sagot ng lalaki sabay pagpapakawalan ng napakalakas na puwersa kay Graham. Antas ng Panginoon. Nagulat si Graham nang mapagtantong ang taong kaharap niya ay isang mandirigma ng antas na Panginoon. Maaaring isa sa mga makapangyarihang pamilya sa Springfield City ang mga Elliot, ngunit ang pinakamalakas sa kanila ay nasa antas pa lamang ng kalahating Panginoon. Nakatuon si Graham sa medisina at hindi masyadong naglaan ng oras sa sining ng pakikipaglaban, kaya siya ay nasa antas lamang na gitnang likas na lakas. Napakadali para sa isang mandirigman ng antas na Panginoon na patayin siya. "Graham, alam kong matalino ka, sana ay huwag ka nang magdulot ng gulo para sa iyong sarili dahil walang may dudulot na mabuti yan sa iyo." "Sige, tapos na ako, paalam." Napangisi ng malamig ang lalaking nakatikip sa mukha bago ito tumalikod at biglang naglaho. Mabilis na tumungo si Graham kasama ang kanyang katulong sa silid ni Elder Young. Sinuri niya muna ang kalagayan nito bago ginamit ang kanyang mga kagamitan. Matapos ang masusing pagsusuri ay malinaw na nakita ni Graham na nakatanggap ng matinding pinsala sa dibdib si Elder Young, at nasira na rin ang kanyang isipan dahilan upang siya ay mawala ng malay. Naintindihan na niya kung bakit nagbabala sa kanya ang lalaking nakatikip sa mukha. Tiyak na may nakatagong plano sa likod ng lahat ng ito. "Graham, kumusta po ang lolo ko?" malambing na tanong ni Iris. Sa ngayon ay wala pa naman sa panganib ang buhay ni Elder Young, ngunit nasira na ang kanyang isipan. Siya ay nasa tuloy-tuloy na pagkawala ng malay at napakahirap na siyang magising muli. Tumigil muna si Graham. Gusto sana niyang ibunyag ang katotohanan ngunit nang maalala niya ang banta at lakas ng lalaki ay napigil na lamang siya sa pagsasalita. Gayunpaman siya ay kinikilalang banal na manggagamot at may mataas na prinsipyo, kaya labis itong nakabibigat sa kanyang kalooban na hindi masabi ang totoo. "Ano, tuloy-tuloy na pagkawala ng malay?" Nagulat sina Iris at ang iba pang miyembro ng pamilya ng mga Young at hindi na sila makapanatili sa katahimikan. Si Iris ay muntik ng mapaiyak, ngunit wala siyang magawa sa nangyayari. Gayunman isang malaking biyaya na rin na buhay pa si Elder Young. "Graham, ikaw po ang banal na manggagamot, at napakahusay ninyo po, sana po ay may magawa kayo upang mailigtas ang lolo ko." "Paumanhin po," ngunit napakabigat na ng kalagayan ni Elder Young. "Wala na po akong magawa," paumanhin ni Graham. Pagkatapos ay biglang naalala niya si Leon. "Binibining Young, naalala ko po na tila kaibigan ninyo si Ginoong Wolf. Mas mahusay pa po siya sa akin pagdating sa panggagamot. Kung maaari po ay maaari ninyo siyang lapitan." Hindi man siya sigurado kung mapapagaling ni Leon si Elder Young, alam niyang sa kakayahan ni Leon ito lamang ang paraan upang maipahiwatig niya ang katotohanan sa pamilya ng mga Young. Nang marinig iyon ay hindi agad nakapagsalita si Iris. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 755. Tahimik na lamang sina Iris, Gilbert, at ang iba pa. Hindi lamang nila maling inakusahan noon si Leon, kundi pinalayas pa nila ito. Sa puntong iyon ay masyadong mahirap na ang kanilang ugnayan,
at walang paraan para hilingin nila kay Leon na gamutin si Elder Young. Hindi alam ni Graham ang naging nangyari sa pagitan nila, kaya hindi na niya ito pinansin. Naihatid na niya sa kanila ang maaaring maging sagot. Nasa kanila na kung hihingi sila ng tulong kay Leon, at wala na siyang kinalaman doon. Ginoong niyang magsusulat na lang ako ng reseta ng gamot para kay Elder Young. Siguraduhin ninyong maiinom niya ito sa tamang oras araw-araw. Maaaring makatulong ito sa kanya, sabi ni Graham matapos mag-alinlangan ng kaunti. Hindi lamang ang isipan ni Elder Young ang nasugatan, kundi pati na rin ang kanyang dibdib. Hindi man niya ito magising, magagawa pa niyang gamutin ang mga panloob na sugat, upang hindi na lumala pa. Kapag gumaling ang mga panloob na pinsala ay may pag-asang magising siya. Gayunpaman, napakaliit na ng pagkakataong iyon. Maraming salamat Graham, hindi nakalimutang magpasalamat sina Gilbert at ang iba pang miyembro ng pamilya. Kahit hindi nila sigurado kung makakatulong ang gamot, nagbibigay pa rin ito sa kanila ng kaunting pag-asa. Matapos iwanan ang reseta ay nagpaalam na si Graham at umalis na. Labis ang pag-aalinlangang naramdaman ni Iris habang pinapanood ang pag-alis nito. Gusto niyang sundin ang payo ni Graham at lapitan si Leon upang humingi ng tulong para sa kanyang lolo. Ngunit napakalupit na nang nagawa ng pamilya nila kay Leon. Bukod pa roon, mayroon ng kasintahan siya na si Cynthia, kaya hindi niya alam kung paano ito lalapitan. Sa ngayon ay umaasa muna siya sa epekto ng gamot na ibinigay ni Graham. Wala naman sa panganib ang buhay ng kanyang lolo. Kung sakaling hindi ito yumapekto, doon na siya mag-iipon ng lakas ng loob na harapin si Leon. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumigat ang sitwasyon ng pamilyang Young. Si Elder Young ang nagsisilbing haligi ng kanilang pamilya, at isa rin sa pinakamalalakas na tao sa buong Springfield City. Nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa kanyang kalagayan na nagdulot ng malaking ingay sa mga makapangyarihang pamilya. Bukod pa roon, si Gilbert ang nakatakdang pumalit sa kanya, ngunit kulang ito sa kakayahan, kaya hindi niya mapigilan ang mga taong may masasamang balak. Biglang nagmukhang nasa matinding panganib ang pamilyang Young. Bumagsak ng mahigit 10% ang kanilang mga ari-arian sa loob lamang ng 2 araw. Ito ay isang pambihirang pagkakataon, kaya maraming makapangyarihang pamilya ang nakamasid sa kanila at naghihintay na makinabang. Pagkatapos nito ay biglang kumilos ang isang hindi kilalang kumpanya ng pamumuhunan. Tila handa na sila at mabilis na inatake ang mga ari-arian ng kumpanya ng mga Young upang makakuha ng malaking kita. Nang magsimula na ang isa, sumunod na rin ang mga pamilyang Fields, Collins, Shears, at iba pa upang makinabang din. Ang kanilang negosyo ang pundasyon ng pamilya, kaya hindi nila ito maaaring hayaan lamang na masira. Sa loob lamang ng 5 araw, nawalan na ng halos 1 bilyon ang kumpanya. Nasa matinding krisis na sila ngayon. Ang tanging ikinagagaan lang nila ay bukod kay Elder Young, mayroon pa silang isa pang mandirigman ng antas na Panginoon. Dahil sa lakas ng taong iyon, hanggang sa pag-atake na lamang ng negosyo ang kaya nilang gawin ng iba, at hindi nila direktang magagalaw ang kanilang pamilya. Gayunpaman nananatili pa ring nasa masamang kalagayan ang pamilyang Young. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, tiyak na magwawakas na ang kanilang pamilya kapag nawala na ang Young Group. Sa Synth Ion Group, magkasama sa isang opisina sina Leon at Cynthia upang mas madaling matutunan ni Leon ang takbo ng trabaho, ngunit hindi yun ang nakatakda sa hinaharap. Dahil pamilyar na si Leon sa mga gawain ng kumpanya, inilipat na siya sa sarili niyang opisina na hiwalay kay Cynthia. Sa opisina ng tagapangulo, masigasig na nagtatrabaho si Leon sa kanyang mesa. Sa sandaling iyon ay bumukas ang pinto at pumasok si Cynthia. "Cynthia, may kailangan ka ba?" tanong ni Leon sabay tigil sa kanyang ginagawa. Mabilis ang paglago ng Synth Ion Group kaya abala siya sa mga gawain at wala siyang alam sa nangyari sa pamilyang Young. "Leon, nagkasakit si Elder Young," sabi ni Cynthia matapos mag-alinlangan ng kaunti. "Ano, kamakailan lang ay maayos naman siya. Anong nangyari?" Nagulat na tumayo si Leon. Ang sabi ay bumalik daw ang dati niyang sakit, ngunit hindi ko alam ang tiyak na dahilan, umiling si Cynthia. Alam niya ang naging ugnayan ni Leon sa pamilyang Young at ang nararamdaman nito para kay Iris. Nag-isip siya kung dapat ba niyang sabihin ito o hindi.
Ngunit inisip niyang baka magalit si Leon kung itatago pa niya, kaya napagpasyahan niyang sabihin ang totoo. Paano naging posible iyon, lalo pang nagulat si Leon at dumilim ang kanyang mukha. Noong nakaraan nang mawala ng malay si Elder Young, siya ang nagpagaling dito. Sa kanyang kakayahan dapat ay tuluyan na niyang naalis ang sakit, kaya hindi na ito dapat babalik pa. Gayunpaman noong una pa lamang siyang gumamot noon, kaya kulang pa siya sa karanasan. Nang malaman niyang muling nagkasakit ang matanda, napaisip siya kung baka hindi niya ito tuluyang napagaling noon. Leon, mula nang magkasakit si Elder Young ay tila may gumagalaw sa likuran ng mga pangyayari sa Springfield City. May isang nag-uutos na nagpapahirap sa pamilyang Young at halos lahat ng makapangyarihang pamilya ay nakikisali na rito. Maging ang mga Shears. Nasa matinding krisis sa pananalapi ngayon ang Young Group. Napakabigat na ng sitwasyon nila, buntong hininga ni Cynthia. Sa totoo lang, kung karaniwang sitwasyon lamang ito ay hindi sana sila mapipinsala ng ganito karaming pamilya kahit pa nagkasakit si Elder Young. Ang mahalagang punto ay may taong sadyang nagpapagalaw sa dilim, upang ibagsak ang pamilyang Young. Ngunit hindi matukoy ni Cynthia kung sino ang taong iyon. Ganoon na ba kalala ang sitwasyon, nagbago ang ekspresyon ni Leon at nagsimulang mag-alala. Hindi niya inakala na magdudulot ng ganitong kalaking epekto ang pagkakasakit ni Elder Young sa kanilang pamilya. Kahit hindi niya gaanong gusto sina Elder Young at Gilbert, si Iris pa rin naman ang babaeng pinakamamahal niya. Habang napapahamak ang pamilya nito ay labis siyang nag-aalala para kay Iris. Leon, baka gusto mo ba siyang tulungan? Tanong ni Cynthia nang may pag-aalala. Dahil sa hirap na dinaranas ng pamilya nito ay natatakot siyang isantabi ni Leon ang lahat para lamang tumulong kay Iris. Ang pinakaayaw niyang mangyari ay muling magsama sina Leon at Iris dahil lamang sa pangyayaring ito. Gusto ko sanang tumulong, ngunit paano naman ang gagawin ko? Dumilim ang mukha ni Leon. Alam ni Iris na may kakayahan siyang magpagamot at nailigtas na niya ang lolo nito noon. Ilang araw na rin namang may sakit ang matanda, ngunit hindi man lang siya nilapitan o hinilingan ng tulong. Mula noong minaliit siya nina Iris at ng pamilyang Young, wala na siyang dahilan para tumulong pa sa kanila. Siyempre hindi niya alam na hindi naman talaga siya minaliit nina Iris at ng pamilya. Sadyang nahihiya lamang silang lumapit at humingi ng tulong sa kanya. Mabuti naman kung ganoon. Maaaring may impluwensya ang Synth-Ion Group sa lungsod, ngunit kulang pa rin tayo sa lakas ng salapi. Wala tayong magagawang tulong sa kanila. Nakahinga ng maluwag si Cynthia. Ang mga gamot na ginagawa ng Synth-Ion Group ay napakahalaga sa mga mandirigma, kaya malaki ang epekto nito pagdating sa mga makapangyarihang pamilya. Ngunit pagdating sa yaman, hindi pa man umaabot sa 1 bilyon ang kabuuang ari-arian ng Synth-Ion Group. Samantala ang nawala na sa Young Group ay higit pa roon. Kahit ibenta pa nila ang buong kumpanya ay hindi pa rin iyon sapat para punan ang kanilang pagkatalo. Alam ko, hindi ako gagawa ng padalos-dalos na desisyon, buntong hininga ni Leon. Alam niyang hindi niya matutulungan ang pamilya sa pera, ngunit kung lumapit sana si Iris sa kanya, maaari niyang isiping gamutin si Elder Young para sa babae. Gayunpaman kahit sa ganitong sitwasyon ay ayaw pa ring magpakumbaba nina Iris at ng pamilyang Young sa kanya. Dahil sa naging ugnayan nila, wala na siyang dahilan pang makialam pa sa kanilang problema. Sa silid ni Elder Young, ipinaubayan na ni Iris kay Ariel at Ashwan ang mga gawain sa elegante. Nitong mga nakaraang araw ay nanatili siya sa bahay at ibinuhos ang lahat ng atensyon sa pag-aalaga sa matanda, na umaasang madyay gising na ito agad. Ngunit habang lumalaki ang kanyang pag-asa ay lalo lamang siyang nabibigo. Walang anumang reaksyon si Elder Young, kaya lalo lamang siyang nawawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon ay narinig niya ang mga yabag ng paa. Pumasok sina Gilbert at Daisy kasama ang ilan sa mga nakatatanda sa pamilya. Iris, may pagbabago ba sa lagay niya? Tanong ni Gilbert habang namumula ang mga mata. Sa nakalipas na mga araw ay nagtulungan ng iba't ibang makapangyarihang puwersa sa Springfield City upang pabagsakin ang Young Group. Bilang pinuno ng kumpanya ay labis siyang naging abala at ilang araw na rin siyang walang pahinga. Kung hindi pa rin magigising si Elder Young, pakiramdam niya ay bibigay na rin siya anumang oras. Wala, umiling si Iris. Napakahirap nito,
pagkayem ng kamao ni Gilbert habang dumidilim ang mukha, ngunit wala siyang magawa. Dad, ano po ang nangyari? Napansin na ni Iris ang kakaibang ikikilos ng ama, kaya nagtanong siya. Nitong mga nakaraang araw ay nakatuon lamang siya sa pag-aalaga sa kanyang lolo, kaya wala siyang alam sa nangyayari sa kumpanya. Huwag mo na sanang banggitin. Mula noong nagkasakit ang iyong lolo, may isang hindi kilalang kumpanya ng pamumuhunan na nag-uudyok sa iba pang malalaking pamilya upang pahirapan ang iyong group. Mahigit 1 bilyon na ang nawala sa atin at talagang nasa matinding krisis na tayo ng pananalapi, pagngangalit ng ngipin ni Gilbert. Maaaring hindi siya ang pinakamahusay na negosyante ngunit hindi rin naman siya mangmang. Alam niyang sadyang pinupuntirya sila ng kumpanyang iyon, at ginagamit nila ang pagkakataon. Ano, paano po nangyari iyon? Sino ang gumagawa nito? Gulat na tanong ni Iris. Hindi ko alam. Masyado silang maingat na nagtago ng mga bakas nila. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin matukoy kung sino sila. Dumilim lalo ang mukha ni Gilbert. Kahit pa ang pamilyang Young ay hindi nila matukoy kung sino ang may kagagawan. Ibig sabihin nito, kahit hindi sila galing sa 4 na pinakamalalaking pamilya, tiyak na kapantay nila ng 2 hari sa antas ng kapangyarihan. Gayunpaman hindi pa rin niya matukoy kung saan sila nanggaling. Tumahimik sandali si Iris bago pumutok ang kanyang mga ngipin at tumayo upang lumabas. Iris, saan ka pupunta? Tanong ni Gilbert. Hahanapin ko si Leon. Hihingi ako ng tulong sa kanya. Napakahusay niyang manggagamot. Baka sakaling mailigtas niya ang lolo, sabi ni Iris habang bumabuntong hininga. Alam na niya na magdudulot ng epekto ang pagkakasakit ng kanyang lolo sa pamilya, ngunit hindi niya inakala na magiging ganito ito kalala. Nasa matinding panganib na ang pamilya nila. Hindi na niya maaaring isipin pa ang kanyang pagmamataas. Para sa kapakanan ng pamilya at ng kanyang lolo ay kailangan niyang lumapit kay Leon. Kung mapapagaling nito ang lolo niya, ay baka may pag-asa pang mabago ang takbo ng kanilang sitwasyon. Ito na lamang ang tanging pag-asa ng kanilang pamilya. Hindi mo siya maaaring puntahan, agad na pagtutol ni Gilbert. Bakit? Nagulat si Iris at tumingin sa ama at hindi nauunawaan kung bakit siya pinipigilan nito. Bahagi na si Leon ng pamilyang Shears. Isa na siya sa ating mga kaaway. Ang pamilyang Shears ay isa rin sa mga pamilyang sumusubok na pabagsakin tayo. Nagsisimula na akong maghinala na baka sila ang nasa likod ng lahat ng ito. Hindi ba't parang inaanyayahan mo na rin ang ating kaaway kung hahanapin mo si Leon? Hindi ako papayag sa ganoong bagay, malamig na sabi ni Gilbert. Kahit hindi niya sigurado kung sila nga ang may kagagawan, lumakas ang pamilyang Shears dahil kay Leon. Kitang-kita na rin na unti-unti silang lumalakas higit pa sa ibang pamilya. Bukod pa roon ay malinaw na nakikibahagi rin sila sa pangyayaring ito. Sa anumang anggulo tingnan ay malaki ang posibilidad na sila ang may gawa nito, at sila ang pinakahinihinalaan. Nagkasakit man si Elder Young ay wala naman sa panganib ang buhay nito. Ang ibang makapangyarihang puwersa ay natatakot pa ring tuluyang wasakin tayo, dahil baka magising anumang oras ang matanda. Ngunit kung lalapitan mo si Leon at sa halip na gamutin ay patayin pa nito ang lolo natin, doon na tuluyang mawawala ang lahat sa atin. Hindi totoo iyon, hindi ganoon si Leon, pagtutol ni Iris. Hindi natin masisiguro iyan. Hindi mo malalaman ang laman ng isang aklat base lamang sa takip nito. Pinalayas natin siya noon sa pamilya. Tiyak na galit na siya sa lolo mo. Sino ang nakakaalam kung hindi niya gagamitin ang pagkakataong ito upang patayin ang matanda at tulungan ang pamilyang Shears na sakupin tayo? Malamig na sagot ni Gilbert. Ngunit nagsalita pa rin si Iris. Iris, huwag ka nang magmatigas. Tama ang iyong ama, kaaway na natin si Leon ngayon. Hindi siya tutulong sa atin nang walang dahilan. Kahit may alam man siya sa panggagamot ay hindi naman talaga siya tunay na manggagamot. Natsamba lang siguro noong nagamot niya ang lolo natin. Tama nga iyon, kahit ang banal na manggagamot ay hindi naagapan, paano pa kaya si Leon? Kung papatayin man niya ang matanda, tuluyan ng mapapahamak ang ating pamilya. Sumang-ayon ang iba sa sinabi ni Gilbert. Kahit na halos bumigay na ang Young Group at pilit na inayos ni Gilbert ang sitwasyon nitong mga nakaraang araw. May galit si Leon sa pamilya ng mga Young at bahagi na siya ng pamilyang Shears.
Paano nila ibibigay ang kanilang kapalaran sa kamay ng isang kaaway? Parang pagpapakamatay na iyon. Wala nang nasabi pa si Iris. Alam niyang may katwiran ang sinabi nila. Mayroon ng kasintahan siya na si Cynthia, kaya wala na itong kinalaman sa kanya. Sa naging ugnayan nila, sapat na ang hindi pagsabotahe ni Leon sa kanila. Paano pa sila tutulungan nito? Kahit na tumulong man ito ay baka wala rin namang maging pakinabang. Hindi man siya gaanong pamilyar sa kakayahan ni Leon sa paggamot, hindi siya naniniwalang mas mahusay ito kaysa kay Graham. Pakiramdam niya ay hindi rin ito kayang iligtas ang lolo niya. Kung lalapit siya kay Leon, mapapahiya lamang siya at baka lalo pang mapahamak ang kalagayan ng matanda. Nalilito na siya at hindi na alam ang gagawin. Mas mabuting sa sarili na lang tayo umasa. Mula noong tumanggi na si Leon na makipagbalikan sa iyo, ipinakita na niyang kaaway na tayo. Huwag ka na umasa pa sa kanya, malungkot na sabi ni Gilbert. Siya naman kasi ang dahilan kung bakit sila naghiwalay, kaya may bahid ng pagsisisi ang kanyang nararamdaman para kay Iris. Nauunawaan ko na, namutla ang mukha ni Iris at tila dinurog ang kanyang puso. Hindi niya alam na hindi naman talaga tumanggi si Leon na makipagbalikan sa kanya. Sa katunayan ay umaasa pa rin ito na magkabalikan sila. Kung hihingi siya ng tulong dito ay hinding-hindi siya nito tatanggihan. Ngunit sa pagitan ng ama at ni Leon, muli niyang piniling maniwala sa kanyang ama. Gilbert, napakabigat na ng ating sitwasyon. Ano na ang balak mong gawin? Tanong ni Daisy habang may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Walang ibang nakakaalam ng katotohanan kundi siya lamang. Si Harold at siya ang tunay na may kagagawan ng lahat ng ito. Ngunit sadyang mangmang si Gilbert at akala pa niya ay sina Leon at ang pamilyang Shears ang may gawa. Napakalaking bagay nito para sa kanila ni na Harold. Sa ngayon ay medyo maayos na ang takbo ng kumpanya. Ang problema ay kulang na kulang tayo sa pondo. Kailangan natin ng halos 780 milyon upang tuluyan ng maging matatag ang lahat, sabi ni Gilbert na puno ng pag-aalala. Ganoon kalaki, halos wala na tayong pera. Saan tayo kukuha ng ganoong kalaking halaga? Nagkatinginan ng mga miyembro ng pamilyang Young at labis na nabahala. Masyadong malaking halaga iyon para sa kanila. Dahil sa kalagayan ni Elder Young, nasa matinding panganib na ang kanilang pamilya. Alam ito ng lahat. Biglang natahimik silang lahat at hindi alam kung paano na nila ito malalampasan. Sino ang nagsabing wala na tayong pera? Hindi ba't nariyan pa ang Elegante Group? Ipagbenta na lang natin iyon. Ano, paano natin magagawa iyon? Gulat na tanong ni Iris. Ipinamana sa kanya ni Elder Young ang Elegante at dapat sana ay magiging regalo ito sa kanya sa kanyang kasal balang araw. Hindi niya inakala na babanggitan pa ito ni Daisy. Noong una ay nasa 40 hanggang 50 milyong dolyar pa lamang ang halaga nito. Ngunit sa loob ng 2 taong pagsisikap at sa tulong na rin ni Leon, mas lalo pa itong lumago at lumaki. Kabanata 760. Inilaan niya ang lahat ng kanyang pagod at tiyaga para mapaunlad ang Elegante Group. Ngunit nais itong kunin ni Daisy ng ganoon na lamang at ibenta pa ang buong kumpanya. Napakawalang hiya nito. Bakit hindi? Pag-aari naman talaga ng pamilyang Young ang Elegante. Ipinahiram lang iyon sa iyo pansamantala ng matanda. Nasa matinding krisis ang Young Group. Bakit hindi natin pwedeng ibenta ang Elegante Group para mailigtas ito? Pang-uuyam ni Daisy. Matagal na silang hindi nagkakasundo ni Iris. Ito na ang bihirang pagkakataon kaya balak niyang pilitin si Iris na ibenta ang kumpanya upang walang maiwan dito. Ito ang magiging kapalit ng pagsuwi ni Iris sa kanya. Oo, tama iyan. Sa ngayon ay nasa 650 milyon na ang halaga ng Elegante Group. Dahil pa sa magandang kinabukasan nito, tiyak na makukuha natin ito sa mas mataas pa na halaga. Makatutulong yun upang malutas ang problema ng Young Group. Tumango ang mga nakatatanda at sumang-ayon kay Daisy. Sa totoo lang ay alam nilang dapat sana ay regalo iyon ni Elder Young para sa kasal ni Iris. Ngunit wala naman itong napangasawa ngayon at nagkasakit pa ang matanda, kaya madali na lang nilang nakalimutan ang tungkol doon. Para sa kaligtasan ng Young Group at ng buong pamilya, kailangan nilang isakripisyo ang Elegante Group. Alam nila kung alin ang mas mahalaga. Hindi ako papayag.
Makakapaglabas ang elegante ng 130 milyon upang tulungan ang Young Group. Iyon na ang pinakamataas na kaya naming ibigay. Ngunit hinding-hindi ko ibebenta ang kumpanya, pagtutol ni Iris. Napakaganda na ng takbo ng elegante. Bukod pa roon, ang mga mamahaling kosmetikong ginawa ni Leon ay nagbibigay dito ng malaking pag-asa. Mas lalo pa itong lalaki at lalago sa hinaharap. Kahibangan kung ibebenta pa nila ito sa ganitong sitwasyon. Anong magagawa ng 130 milyon? Sa pagbebenta lamang ng kumpanya malalampasan natin ang problemang ito. Tama iyan, hahayaan na lang ba nating malugi ang Young Group kung hindi natin ibebenta ang Elegante Group? Labis na hindi nasiyahan ng iba. Ang Young Group ang pundasyon ng kanilang pamilya at malapit na ang ugnayan ng bawat isa rito. Iris, alam kong regalo sana sa iyo ang Elegante Group para sa iyong kasal, ngunit wala ka namang nobyo ngayon. Sino ang nakakaalam kung kailan ka pa magpapakasal? Siya ang pinuno ng Young Group. Siya ang mananagot ng lubusan kung sakaling malugi ito. Para sa kanyang sarili at para sa pamilya, kailangan niyang pilitin si Iris na ibenta ang Elegante. Dad, huwag naman po kayong maging mangmang. Nasa ganitong kalagayan na ang Young Group. Nariyan pa ang taong nasa likod ng lahat, at ang iba pang makapangyarihang pamilya na nag-aabang lamang. Sa kabilang banda, kung mananatili sa atin ang Elegante, kahit pamawasak man ang Young Group ay mayroon pa tayong matitirang sandigan.